kwentong kotsero, barbero, hearsay, or news that is not substantiated without proof. Mema sabi lang, mema kwento lang, mema storya lang. Yan po ang kwentong kotsero, barbero. Kaunting kalaman sa kasulatan. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong paksa ay hinggil po doon sa salitang lagak na ginagamit ng mga relihiyon hinggil po doon sa pananalapi. Ano po? Nakakuha sila ng isang version na the one God, the Father, one man, Messiah translation. At kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay galing doon sa Worldwide Church of God. Ano ho? Ayan. Ibig sabihin, noong unang siglo, wala naman po ito. At kinuha po yung unang Korinto 16:2. Bigkasin po muna natin sa English. Every Sunday, everybody should set aside as he sees fit and place in the church treasury some money as he has been prospered. Ayan. Sa Tagalog po naman ay tuwing linggo sila na nagsalin nito. Bawat isa ay dapat magbukod sa paraan na naunawaan niyang angkop at ilagak ang ilang salapi sa pananalapi ng iglesia sa paraan na siya ay pinasasagana. Kung ikaw ay hindi nagbabasa ng kasulatan at yung iyong pandinig, pananaw ay nakatuon lamang doon sa ministro, mangangaral, pastor, aakalain mong tama. Ito po yung kanyang salin o yung kanilang kinuhang bersyon. Ano? Tatandaan po ninyo, ito ay sulat ni Pablo sa unang Korinto 16:2. So, nakalagay ho dyan, ilagak ang ilang salapi sa pananalapi ng iglesia sa paraan na siya ay pinasasagana. Tama po ba yung version na yan? Ano? Kasi nakasilip nung salitang lagak. Titignan natin yung meaning nung salitang lagak. Kasi sa kasulatan, iba, malaki ang pagkakaiba niyang unang Korinto 16:2. Hindi nila isinasama yung tres. Di lalabas diyan, yan ho yung kwentong kutsero, kwentong barbero. Mema. Aral na wala kang mababasa sa kasulatan. Ano po? Ayan. Sige po, puntahan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng salitang lagak. So, ayon po dito sa Tagalog Dictionary, tagalogdictionary.com, meaning of lagak, maglagak, to deposit, maglagak ka ng pera sa bangko, deposit money in the bank. So, meron niyang synonyms. At related words. Bail, the guarantee necessary to get a person free from arrest until he is to appear for trial. Piyansa, laga. Siguro hindi nila kukunin ito dahil ito ay doon sa mga tao na naaresto at kinakailangang magpiyansa. Ayan. Kalawa, to obtain such freedom, magpiyansa, pumiyansa, piyansahan. Tsak, hindi nila kukunin itong meaning na ito. Deposit. Siguro baka ito kunin pa nila. Kasi yun yung tema eh. To put in place of safekeeping, magdeposito, ideposito, maglagak, ilagak. To put down, maglapag, ilapag, maglagay, ilagay. To pay as a pledge of full payment, magdeposito, deposituhan, ideposito. Noun, the son deposited, deposito,
lagak. So ito ho, yung ibig sabihin ng salitang lagak. Ito po ay Tagalog o TagalogDictionary.com. Yan. So, tama po ba naman sa kasulatan yung sinasabi ho dyan? Kasi pag kinuha natin itong una, meaning maglagak to deposit, maglagak ka ng pera sa bangko, ay lalabas ho dito yung sinasabi nila, imbis na bangko, iglesia. Ayan. Sige ho, puntahan naman natin yung kasulatan. So ayan, magkakaroon po tayo ngayon ng comparison. Ganito po yung ginagawa nating pag-aaral. So inuna muna natin yung aral ng tao, and then yung meaning doon sa dictionary, and then ngayon, puntahan natin itong kasulatan. Sulat po yan ni Pablo doon sa mga taga-Korinto noong unang siglo. Ano ibig sabihin natin yan? So, hindi mo pwede siyang i-apply sa panahon natin. Kasi nga, yan ay buhay pa si Pablo. Nung sulatin yan, doon sa mga kapatid, sa Korinto, buhay pa. Paano nasabi natin buhay? O, tingnan natin, pansinin natin. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal. Saan? Yan daw pong ambagan ay para doon sa mga banal, hindi sa iglesia, hindi sa simbahan, hindi sa church. Maliwanag po yan yung ambagan doon sa unang Korinto ay para doon sa mga banal, hindi sa iglesia, hindi sa church, hindi sa simbahan. Ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko, buhay pa si Pablo, sa mga assembly, kalipunan ng Galacia. Maliwanag ko yan Dos, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo, sino? May inuutusan sulat niya sa mga taga-Korinto. So, ang sinulatan niya, taga-Korinto, hindi taga-Pilipinas o kung saan man. Nung unang siglo yan, ay magbukod na, magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Maliwanag. Si Pablo ay sumulat sa mga kapatid sa Korinto. At yung ambagan na gagawin ay para doon sa mga banal. Hindi sa simbahan, iglesia, church. So doon pa lamang may dagdag ka na. Ayan. Ayan sabi niya, sa pagparian ko. Ibig sabihin, pagsapit ni Pablo, hindi na magkakaroon ng ambagan tuwing unang araw ng Sanlinggo. Naiintindihan niyo ba yon, mga relihiyon? Na kumukuha ng ambagan tuwing unang araw ng Sanlinggo sa inyong mga miyembro. Sinasabi ni Pablo dyan, mawawala na ng ambagan pagparian ko. Nung unang siglo yan, matagal nang patay si Pablo. Hindi mo kasi pwedeng gamitin itong sulat ni Pablo sa inyong iglesia, sa inyong church, sa inyong simbahan. Yan ho ay pandaraya, panlalamang, panloloko ninyo sa inyong tinatawag na mga kapatid. Ayan. 3. At pagdating ko, sabi ni Pablo, buhay pa siya ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa church, simbahan, iglesia, hindi sa Jerusalem. Kasi yung ambagan na yan, tuwing unang araw ng Sanlinggo, dadalhin doon sa mga banal. Hindi para sa church yan, hindi para kay pastor yan, hindi para kay ministro, hindi sa pagpapagawa ng simbahan. Mahiya naman kayo. Mga reliyon. Nako po. Paano kayong maliligtas sa kasalanan kung pinaglululoko ninyo ang inyong mga miyembro? Tinatawag nyo pa man din kapatid. Ano yan? Kapatid? O kaaway? 4. At kung nararapat na ako naman ay pumaraon, sila'y isasama ko.
Maliwanag itong nakalagay doon sa unang Korinto 16:1. 2, 3, 4. Pero gaya nga po ng ating unang pasimula, ito po ay kwentong kutsero, kwentong barbero. Ano? Hindi mababasa yung salitang lagak. Ano? Kasi sa kanila yung lagak, nung ating tiningnan sa dictionary, ay para ang wika yan sa bangko at pampiyansa. Naku po, natakot-takot na kasinungalingan naman. Kaunting kalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kwentong kotsero, barbero, hearsay, or news that is not substantiated without proof. Mema sabi lang. Mema kwento lang. Mema storya lang. Yan po ang kwentong kotsero, barbero.